Ibinigay ni Navier ang lahat sa kanya, ang kanyang lahi, ang kanyang kapangyarihang pampulitika, ang kanyang army, ang kanyang trono. Iniabot niya sa isang lalaking walang-wala ang susi ng isang imperyo at bilang kapalit, hinubaran siya ni Emperor Sovyeshu ng bawat piraso ng dignidad na taglay niya. Ipinarada nito ang kanyang kirida, isang dating aliping nagngangalang Rashta, sa imperial na korte. Nagpirma ito ng mga atas na pumawi sa autoridad ni Navier. Isa-isang ibinaling nito laban sa kanya ang sarili niyang mga ministro hanggang ang babaeng nagtayo ng imperyo ay naging pandekораsyong simbolo na lamang. Pinapayagan, hindi iginagalang. Sa karamihan ng kwento, iiyak siya, magmamakaawa. Marahil ay susubukan ang isang tahimik at desperadong pagre-rebelde sa likod ng saradong pinto. Hindi ito ganoong kwento. Tinitigan ni Navier si Sobieshu sa mata, tinanggap ang diborsyo at sa parehong hininga sa harap ng buong korte, hiniling ang pag-apruba sa kanyang muling pag-aasawa kay Heinrich, ang hari ng pinakamakapangyarihang karibal na bansa sa kontinente. Ang lalaking higit sa kahit sinong nabubuhay ay kinatatakutan ni Sovyeshu. Ito ay kwento tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ipinagkamali mo ang pasensya ng isang babae sa kahinaan. At tinitiyak ko sa iyo, kamangha-mangha ang mga kahihinatnan. Maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Sa araw na ito, ipinapakita natin ang isang kwentong todo-todong nangingibabaw sa larangan ng romansa paghihiganti at may mabigat na dahilan. 242 kabanata, 7 taon ng serialization, 2.6 na bilyong global views at isang adaptasyon sa Disney Plus na nasa produksyon na. Kung kinagigiliwan mong panoorin ang mayayabang na lalaking natutuklasan ang eksaktong bigat ng kanilang pagkakamali, nasa tamang lugar ka. Upang maunawaan kung bakit niyayanig ng diborsyong ito ang mismong saligan ng isang imperyo, kailangan mong maunawaan kung ano ang kasal na ito. At upang maunawaan ang kasal, kailangan mong maunawaan ang imperyo mismo. Ang Eastern Empire ay hindi basta-bastang kaharian. Ito ang nangingibabaw na lakas pampulitika sa kontinente. Isang napakalawak at burokratikong makinarya na itinayo sa daan-daang taon ng marangal na mga lahi, alyansang militar at maingat na pinanatiling estruktura ng kapangyarihan. Ang emperador ang nakaupo sa rurok, ngunit hindi ganap ang kanyang autoridad. May kondisyon ito. Nakasandig ito sa suporta ng mga dakilang marangal na pamilya, sa katapatan ng aristokrasyang militar at pinakamahalaga sa pagiging lehitimong kinikilala ng Empress. Ang posisyon ng Empress sa Eastern Empire ay hindi seremonyal, struktural ito. Pinamamahalaan ng Empress ang diplomasya sa korte, binabantayan ang mga alitan ng mga maharlika, kinokontrol ang mahahalagang aspeto ng treasury, at nagsisilbing tulay pampulitika sa pagitan ng emperador at ng mga aristokratikong pamilyang nagpapatakbo ng imperyo. Kapag walang mahusay na empress, humihinto ang makinarya ng pamamahala. Si Navier ay hindi basta-bastang mahihinang noble woman na pinakasalan sa mataas na posisyon. Galing siya sa House Trovy, ang parehong ducal house na nagluwal sa sariling ina ni Sovyeshu. Pinili siya ng personal at sinanay mula pagkabata ng dating emperador upang maging perpektong empress. Dinala niya ang marangal na pagkakakilanlan, mga alyansang pampulitika at ang uri ng kahusayan sa pamamahala na nagpatakbo sa imperyo. Nang pakasalan niya si Sovyeshu, hindi ito pagkakaibigan ng pag-ibig. Estratehikong kasunduan ito. Dinala niya ang katatagang pampulitika, dinala niya ang mga alyansa, dinala niya ang pagiging lehitimong gumawang hindi matatawaran ng kanyang pamumuno. At sa mga unang taon, gumana ang kasunduan ng eksakto sa nilalayon nito. Pinamahalaan niya ang gobyerno ng matatag, nilayag niya ang politika ng korte ng may pagiging sopistikado na nagpamuka sa mga senyor na ministro na baguhan.
Pinangasiwaan niya ang mga negosasyong pangkalakalan, mga dayuhang sugo, mga reklamo ng maharlika at ang politika ng pagmamana, habang pinananatili ang marangal na pampublikong imahen na hinihiling ng Eastern Empire sa kanyang empress. Siya, batay sa bawat masusukat na pamantayan, ang dahilan kung bakit nananatiling buo ang imperyo. Ang ambag ng kanyang asawa, pag-upo sa tronong sinigurong para sa kanya, at unti-unti hindi maiiwasan na kumbinsin nito ang sarili na siya ang pinagsumikapan ito. Iyan ang ugali ng mga lalaking binigyan ng kapangyarihan ng iba. Sa kalaunan, nakakalimutan nila na ibinigay lamang ito. Nagsisimula silang maniwala na sa kanila pala ito noon pa. At ang taong nagbigay ay nagiging abala, isang paalala ng utang na ayaw nilang kilalanin. Kaya nang simulan ni Sovyeshu ang relasyon kay Rashta, hindi ito basta pangangaliwa. Pahayag ito, pahayag na hindi na niya kailangan ang babaeng gumawa sa kanya. Lubos siyang nagkamali roon. Ngunit hindi niya matutuklasan kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali sa lalong mahabang panahon. Ang relasyon mismo ay hindi ang pinakamalupit na bahagi. Sa mga maharlikang korte, ang pangangaliwa ay halos isang tradisyon. Ang nagpaging kakilakilabot ng partikular na pagtataksil na ito ay ang sinasadyang pampublikong panghuhumiya at ang kasangkapang pinili ni Sovyeshu upang ipataw ito. Si Rashta ay hindi basta-bastang kirida. Siya ay dating alipin, isang babaeng nakatakas sa pagkabihag at dumating sa imperial na korte na walang dala kundi ang kanyang anyo at pambihirang talento sa manipulasyon. At nais kong maging tiyak dito dahil hinahawakan ng kwento ang bagay na ito ng kahanga-hangang masinop. Si Rashta ay hindi isinulat bilang one-dimensional na kontrabida. Siya ay isang nakaligtas na natutunan sa pinakamalulupit na kondisyong maiisip kung paano paprotektahan ang sarili sa mga makapangyarihang lalaki. Nakakabagbag damdaming epektibo ang kanyang teknik. Sa publiko, ginagampanan niya ang papel ng inosente. Malalalim ang mata, walang magawa, nagugulumihanan sa karilaga ng korte. Iiyak siya sa pinakamaliit na pintas. Manginginig siya kapag itinaas ng mga maharlika ang kanilang boses. Ipapakita niya ang kanyang sarili na lubhang marupok, hindi nagbabanta, upang ang anumang pag-atake sa kanya ay magmukhang kalupitan sa halip na makatuwirang pagsalungat. Sa pribado, ganap na naiba ang kalkulasyon. Pinag-aralan niya ang dinamika ng kapangyarihan sa korte ng may presisyon ng isang general na nag-aaral ng larangan ng digmaan. Tinukoy niya kung sinong mga maharlika ang maaaring papurihan, kung sino ang masusuhulan, at kung sino ang dapat pahinain. Pinapakain niya kay Sovyeshu ng maingat na pinili-piling bersyon ng mga pangyayari. Palaging itinatampok ang sarili bilang biktima. Palaging ipinapakita si Navier bilang ang manlulupig. At naniwala si Sovyeshu sa bawat salita, bulag sa pagkahumaling at sa lumalaking sama ng loob sa kahusayan ni Navier. Itinaas niya si Rashta sa posisyong kakaribal ng Empress. Pinaupo niya ito sa tabi niya sa mga state dinner. Sumayaw siya kasama nito sa mga imperial na sayawan. Pinarusahan niya ang mga katulong ni Navier dahil sa kawalan ng paggalang kay Rashta. Sinabutahin niya ang mga negosasyong pangkalakalan ni Navier dahil sa kababawan ng pagseselos. Ipinakulong niya ang kanyang lady-in-waiting na si Laura dahil sa mga sinasabing pangmamaliit sa kanyang kirida. Mabagal at tuloy-tuloy itong kampanya ng emosyonal na pang-aabuso. Hindi mga formal na atas, mga personal na panghuhumya. Sunod-sunod, dinisenyo upang pababain ang pinakamakapangyarihang babae sa imperyo. At narito kung bakit lalo pa itong nakakagalit. Hindi pumanig ang korte kay Sovyeshu. Halos buo ang suporta ng mga maharlika kay Navier. Ang sarili niyang mga tagapayo, lalo na si Marquis Karl, aktibong sumubok na pigilan siya sa landas na ito. Iginagalang ng mga ministro ang Empress at hayagang labag ang kalooban kay Rashta. Nakita nila ang pagganap nito.
naunawaan nila ang hindi maintindihan ni Sovyeshu na ang pagpapalit sa babaeng nagpapanatili sa imperyo ng buo sa babaeng halos hindi makalayag sa isang hapunan ay hindi lamang katangahan, pagpatay ito sa sarili. Pinapahina ni Sovyeshu si Navier hindi dahil hiniling ito ng korte, kundi sa kabila ng pagtutol nito. Siya lamang ang tao sa buong imperyo na hindi nakikita ang kanyang sinisira. Sa lahat ng ito, pinanatili ni Navier ang kanyang kalmadong pagharap. Dumalo siya sa bawat pagdiriwang. Tinupad niya ang bawat tungkulin. Ngumiti siya kapag iniaatas ng protokol at nagsalita ng may dangal kapag siya'y kinausap. Itinuring ito ng korte bilang pagsuko, bilang pagkatalo, bilang isang babaeng tumanggap na sa pinaliit na papel at walang lakas na lumaban. Lubos silang nagkamali. Dahil sa likod ng kalmadong panlabas, hindi nagtitiis si Navier. Kinakalkula niya bawat insulto'y naitala, bawat pagbabago sa alyansa'y natala, bawat kahinaan sa lalong walang pakundangang pamumuno ng kanyang asawa'y pinaglilimi ng may surhikong presisyon. Hindi siya naghihintay ng tagapagligtas, naghihintay siya ng tamang sandali upang kumilos. At dito ipinakikilala ng kwento ang pinakamagaling na linya nito. Habang tinitiis ni Navier ang pampublikong pagtataksil ni Sovyeshu, isang maliit na ibon ang lumitaw sa kanyang bintana. Isang magandang at di pangkaraniwang ibon na pinangalanan niyang Queen. Madalas itong dumadalaw sa kanya, dumadapo sa kanyang kamay, nagdadala sa kanya ng mga sandali ng kapayapaan sa lalong nagiging masagwang korte. Ang hindi alam ni Navier, ang hindi niya maaaring nalaman ay hindi ibon si Queen. Si Heinrich Ales Laszlo, hari ng Western Kingdom, ay miyembro ng isang shape-shifting clan. Maaari siyang mag-anyong ibon kapag nais. At sa anyong iyon, ilang buwan na siyang bumibisita sa palasyo ng Eastern Empire, nagmamasid, nangangalap ng impormasyon at hindi inaasahan na iibig sa Empress na kausap ang isang ibon ng may higit na init at katapatan kaysa sa pinapayagan niya sa sarili sa kahit sinong tao. Ang panliligaw na nabuo ay pambihira sa mga sapin nito. Sa anyong ibon, nasaksihan ni Heinrich ang mga pribadong sandali ni Navier, ang kanyang pagkadismaya, ang kanyang sakit, ang mga lamat sa kanyang kalmadong panlabas na hindi niya ipinakita sa korte. Nakita niya ang tunay na babae sa likod ng pampulitikang maskara. Sa anyong tao, bilang isang bumibisitang dayuhang dignitaryo, nakipag-ugnayan siya sa kanya sa pamamagitan ng mga liham. Mga liham na nagsimulang pagiging diplomatiko at unti-unting naging higit pang personal. Si Navier sa kanyang bahagi ay naakit kay Heinrich dahil tinatrato siya nito bukod sa hindi premyong dapat pagsikapan o kasangkapang dapat gamitin. Nakipag-ugnayan ito sa kanyang isip, iginalang ang kanyang katalinuhang pampulitika, pinakinggan ang kanyang pagtataya sa kontinental na diplomasya at tumugon ng may tunay na intelektual na pakikipag-ugnayan, hindi ang mapanunong pagpapaalis na nakasanayan na niya kay Sovyeshu. Ngunit huwag magkamali, si Heinrich ay hindi lamang romantikong figura, isa siyang hari at estratehikong magaling. Maagang namatay ang kanyang kuya, kaya napamana sa kanya ang tronong hindi niya inaasahan. Pinaunlad niya ang militar ng Western Kingdom tungo sa pagiging pinakadisiplinadong puwersa sa kontinente at nauunawaan niya ng ganap na malinaw na ang isang alyansa sa babaeng nakakaalam ng bawat kahinaan ng Eastern Empire ay higit pang mahalaga kaysa sa anumang kasunduan o kalakal. Sa oras na kumilos si Sovyeshu upang diborsyuhin si Navier, naipundar na ni Heinrich ang pundasyon. Ang panukalay hindi spontanyong romantikong galaw. Isa itong chess move na isinakatuparan ng may presasyon ng isang kampanyang militar at si Navier ay handa at estratehikong kalahok sa pagpaplano nito. At pagkatapos, dumating ang sandali. Si Sovyeshu, desperadong magkaroon ng tagapagmana na hindi na ibigay ni Navier, gumawa ng nakamamatay na pasya. Kumilos siya upang diborsyuhin si Navier at itaas si Rashta bilang Empress. Ngunit narito ang kritikal na detalyeng nagpapalala pa rito. Ang plano ni Sovyeshu,
Ang tunay na lihim na plano ay diborsyuhin si Javier ng pansamantala. Magkaroon ng tagapagmana kay Rashta. Pagkatapos itapon si Rashta at muling pakasalan si Javier na parang walang nangyari. Tunay siyang naniniwala na maghihintay si Javier sa kanya. Natitiisin nito ang huling panghuhumyang ito at masasayang tatanggapin siya muli kapag tapos na siyang gamitin si Rashta. Halos kagandahan ng kayabangan sa kabuuan nito. Umaasa siya ng luha, umaasa siya ng pagpapaubaya, umaasa siya ng tahimik na pagtanggap na magbibigay daan upang maisagawa ang kanyang plano ng walang kahihinatnan. Sa halip, sa harap ng buong korte, bawat ministro, bawat general, bawat embahador, sambit ni Javier ang isa sa pinakamemorabling linya sa buong genre ng manhwa. Tinatanggap ko ang diborsyong ito at hinihiling ko ang pag-apruba sa aking muling pag-aasawa. Natigilan ang korte na wala ng kontrol ang mukha ni Soviescu dahil naglalakad sa mga pinto sa eksaktong sandaling iyon si Heinrich, ang hari ng Western Kingdom, ang lalaking itinuturing ni Soviescu na kanyang pinakamapanganib na karibal, at nandito siya upang pakasalan ang babaeng katatapos lang itapon ni Soviescu. Hindi ito biglaan. Pinag-usapan na ito noon pa. Si Javier ay nakipag-ugnayan na kay Heinrich bago pa man natapos ang diborsyo. Nagnegosasyon na siya ng mga termino. Itinakda ang mga kondisyon. Itinayo ang pundasyon para sa isang bagong alyansa. Sa panahong tunay na nauunawaan ni Soviescu ang nangyayari, si Javier ay napalit na mula sa itinapong empress tungo sa reyna ng isang karibal na superpower. Nakakabaliw ang implikasyong pampolitika. Ang babaeng nakakaalam ng bawat lihim ng Eastern Empire, mga lokasyon ng militar nito, mga kahinaan nito sa kalakal, mga marangal na alyansa, mga kahinaan nito sa diplomasya, ay ngayon kasal na sa pinuno ng pinakamatinding karibal nito. Bawat piraso ng impormasyong dala-dala ni Javier sa kanyang ulo ay ngayon ay yaman na ng Western Kingdom. Bawat alyansang itinayo niya, bawat ugnayang inalagaan, bawat maharlikang higit na iginalang siya kaysa kay Soviescu, lahat ng iyon ay leverage na ng dayuhang kapangyarihan. Hindi lamang asawa ang nawala kay Soviescu, nilikha niya ang pinakamapanganib na geopolitikal na alyansa sa kontinente. Dalawang kaharian, pinag-isa sa kasal, na may pinagsamang lakas militar, ekonomiko at pampolitika na lumalampas sa Eastern Empire. At ang babaeng namumuno sa diplomasya ng Western Kingdom ang siya lamang nabubuhay na nakakaalam kung saan eksaktong matatagpuan ang bawat lamat sa imperyo ni Soviescu. Ang tugon ni Soviescu sa kalamidad na ito ay naghayag sa lalaki sa likod ng korona ng buo. Nagpadala siya ng armadong mga gwardya upang palibutan ang tahanan ng mga magulang ni Javier upang hindi siya makaalis kasama si Henry. Nagdurusang inakusahan niya si Henry ng pagnanakaw sa kanya. Lubusang nadurog ang kalmadong pagharap na isinusuot niya bilang maskara at nakita ng buong korte ang lalaki sa likod nito. Hindi isang emperador, isang lalaking tatampo dahil ang babaeng kanyang itinapon ay nagkaroon ng kapangahasang piliin ng higit na nararapat. Napilitan ang Western Kingdom na maglabas ng formal na diplomatikong demand para sa pagpapalaya ng kanilang hari. Halos magkalat ang sitwasyon sa digmaan na siyang uri ng pandaigdigang insidente na pipigilan ni Javier sa kanyang papel bilang empress sa pamamagitan ng iisang maingat na pag-uusap. Pambihira ang ironya. Ang plano ni Soviescu na pansamantalang diborsyo, muling pakasalan si Javier matapos magbigay ng tagapagmana si Rashta, wasak na. Ngunit hindi tumitigil ang kanyang mga pagsisikap na ayusin ang pinsala sa pintuan ng palasyo. Sa mga sumunod na kabanata, mas lalo pang baliw ang anyo ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nagpadala siya ng mga sugo sa Western Kingdom. Sinubukan niyang gamitin ang mga diplomatikong daan upang papawiin ang kasal. Sinubok niyang gamitin ang mga kasunduang pangkalakalan bilang panggipit. Nabigo ang bawat pagsubok at bawat pagkabigoy naghuhubad ng isa pang sapin ng kanyang autoridad.
Samantala, nadiskubre ni Rashta na ngayon ay may titulong empress na pasanin pala ang korona kapag walang kasamang kahusayan, hindi premyo. Ang mga maharlikang nakapagtiis sa kanya bilang kirida ay tumangging kilalanin siya bilang kanilang soberano. Ang makinarya ng pamamahalang pinatakbo ni Navier nang may walang pagsisikap na husay ay naging hindi maunawa ang labirinto. Ang Eastern Empire na inalisan ng babaeng tunay na nagpapatakbo nito ay nagsisimulang gumuho. At sa Western Kingdom, hindi basta nakakaligtas si Navier. Yumayabong siya. Tinatrato siya ni Heinrich hindi bilang dekoratibong tinamo, kundi bilang katuwang, bilang kapantay, bilang isang taong tunay na iginagalang niya ang isip pampulitika. Halos masakit panoorin ang kaibahan sa kanyang nakaraang kasal. Dahil sa bawat pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Navier at Heinrich, makikita mo ang dapat sanang naging kasal niya, ang nararapat sana sa kanya mula sa simula. Hindi kailanman dekorasyon siya, pundasyon siya, at nilusaw lamang ni Soviesio ang lupa sa ilalim ng sarili niyang paa. Nais kong sandaling ipaliwanag kung bakit nararapat ang manhwa na ito ng iyong atensyon higit sa dos-dosenang katulad nito sa pamilihan. Hindi bago ang konsepto ng paghihiganti sa pamamagitan ng muling pag-aasawa, ngunit kahangahangang sopistikado ang pagkakagawa rito. Hindi isinulat ang Empress bilang isang manipis na power fantasy. Siya ay isang babaeng pinoproseso ang tunay na taksil at hindi naglalaho ang kanyang sakit dahil lamang sa nagkaroon siya ng higit na makapangyarihang asawa. May mga sandali sa mga kabanatang ito kung saan makikita mo ang pagkapagod sa likod ng estratehiya, ang halaga ng pananatili ng kalmadong harap habang sinasadyang sinisira ang mundo sa paligid mo. Itong emosyonal na lalim ang nagpapataas sa buong kwento. Kapag nakukuha ang bayad ng pampulitikang pagmamaniobra, hindi ito basta nakakasiya. Pakiramdam ay pinaghirapan dahil pinanood mo siyang dumaan sa bawat panghuhumya nang hindi sumusuko at ngayon ay nauunawaan mong ang kanyang kalmadong harap ay hindi kahinaan. Disiplina ito. Karapat-dapat din itong banggitin ang sining. May mga disenyo ng karakter ay kahangahangang epektibong naghahatid ng personalidad, mukhang eksaktong kontento sa sarili at di malay ang emperador na akma sa kanyang mga pasya. Ang karibal na hari ay may tahimik na intensidad na nagsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa kanyang pagkatao bago pa siya magsalita ng iisang salita. At ang Empress mismo ang paraan ng pagkuha ng artista sa pagbabago-bago ng kanyang ekspresyon sa mga kabanatang ito ay tunay na kahangahangang gawa at ginagantimpalaan ng kwento ang pangmatagalang pamumuhunan. Ang 242 kabanata ay nangangahulugang hindi ito balangkas ng isang ideya. Isang ganap na pampulitikang drama na may maraming arc, tunay na pag-unlad ng karakter at mga kahihinat ng umaapaw sa buong kwento. Tinapos ng serye ang takbo nito noong ika-1 ng Enero 2026 matapos ang 7 taon ng serialization sa 4 na season. Babalik ang mga side stories sa Fall 2026 para sa mga mambabasang nais ng higit pa. Isa itong ganap at tapos ng obra maestra, hindi sugal kung makakapasok ang author sa landing. Pumasok na ang landing. Kung nakatulog ka sa subgenre ng villainess at empress, ito ang titulo upang magsimula. Ito ang ginintuang pamantayan. Saklaw nito ang panimulang arc at ipinapangako ko sa iyo, halos hindi pa natin nasusulyapan ang buong saklaw ng nagiging kwentong ito. Tumitindi ng husto ang mga pampulitikang pagsasapalaran mula rito at tunay na nakakatuwang panoorin ang pagkabigo ng mga pagsubok ng emperador na bawiin ang kanyang nawala. At kung kailangan mo ng isa pang dahilan upang magbigay pansin, may K-drama adaptation ang Disney Plus sa produksyon para sa ikalawang kalahati ng 2026. Si Shin Min-a bilang Navier, Ju Ji-hoon bilang Soviesio, Lee Jong-suk bilang Heinrich. Ang casting na iyon lamang ay dapat magsabi sa iyo kung gaano kabigat ang pagtingin sa property na ito.
Mauna ka na ngayon bago matuklasan ng buong mundo ang alam na ng mga mambabasa ng manhwa sa loob ng 7 taon. Kung nais mong masaklaw ang susunod na arc, mag-iwan ng komento. Kung ito ang iyong unang pagkakataon dito, sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinakamasalimuot na kwento sa genre. 2 beses sa isang linggo, bawat linggo. Mag-subscribe kung nais mong narito sa susunod. Hanggang doon, salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na recap.